Bukod sa cash assistance, inihahanda na rin ng DOTR ang fuel subsidy para sa PUV drivers. Sinabi yan ng DOTR sa cash aid distribution sa San Juan City kung saan naging mabilis din ang proseso ng pagkuha ng ayuda ng tricycle drivers. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Maaga sinimulan ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong ayuda para sa mga driver ng public utility vehicles sa San Juan City. Unang nabigyan ng ayuda ang mga tricycle driver sa Metro Manila dahil mabilis lang ang proseso ng pagbibigay ng cash assistance para sa kanila. Bukod sa simpleng requirement na valid driver's license at photocopy nito, may master list na rin kasi ang LGU. Isa si Mang Romeo sa tinatayang 622 mga tricycle driver na nakatanggap ng ayuda ngayong umaga. Malaking pasasalamat niya sa pamahalaan para sa agarang ginhawa na mabibigay nito sa harap ng napakalaki ng itinaas na presyo ng petrolyo, lalo't may 2 siyang anak sa kolehiyo. Medyo nabawasan din konting hanap buhay namin sa sobrang taas ng gasolina o krudo. So ang ano lang namin, tiyaga na lang sa pagbabiyahe. Yun na lang para makatulong sa pamilya po namin. Para naman kay Mang Elmer na halos 2 dekada ng tricycle driver, hindi lang para sa gasolina ang ayudang natanggap, kundi para sa iba pang araw-araw na pangangailangan. Malaking epekto kasi kulang-kulang 80 na yata ang ngayon. Dati 50 plus lang ngayon. Kaya malaking epekto sa mga driver. Ito, malaking tulong na rin to ngayon. Nagpapasalamat kami sa gobyerno ngayon. Target ng pamahalaan na makumpleto ang pagpapamahagi sa mahigit 139,000 tricycle drivers sa buong NCR sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos nito, ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, isusunod naman ang mga jeepney driver, TNVs, motorcycle taxi at mga nasa delivery sector bago sumapit ang Holy Week. Pagtapos sa Metro Manila, palalawigin ang implementasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paalala ni Secretary Gatchalian, pag hindi nakikita ang pangalan sa master list, magtungulang sila sa kanilang mga munisipyo, i-check nila sa City Hall kasi maaring na inadvertently na delete lang. Inihahanda na rin ng Department of Transportation ang fuel subsidy para sa public transport sector. Pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang posibleng pagbabawas ng ilang singil sa mga pantalan, paliparan at toll para makatulong sa shipping, aviation at delivery ng mga pangunahing bilihin. Samantala, sinabi na rin ni DOTR Secretary Banoy Lopez na dadagdagan na ang presyo ng pamasahe para sa traditional at modern jeepneys. Pagdating po sa traditional jeepney, meron po silang provisional increase already of 1 peso. Gagawin na po natin yan na permanent at magdadagdag pa tayo ng ₱1. So magiging 14 na po at yan ay magiging the fare for the first 4 kilometers. Ganun din po naman pagdating sa modern jeepney, ngayon po ay 15 pesos ang kanilang first 4 kilometers, ang base fare. At dadagdag din po tayo ng ₱2, so magiging 17 na po. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.